Isang mapagpalang araw po muli mula sa inyo mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi po ng lihim na karunungan patungkol sa Sator Square o yung sinasabi nilang Sator Square. At isa-isahin po nating ihahayag ang tunay na kahulugan o kasabihan ng lihim na itinatago ng Sator Square. Kaya kung bago ka pa lang po sa channel na ito ay nirarapat ko pong panoorin ninyo ang mga previous videos ng channel na ito upang lubusan nyo pong maunawaan at maintindihan ang mga paksang ating tatalakayin sa video na ito. Kaya umpisahan na po natin ang pag-aaral ng karunungang lihim. Ngayon po, kung nakikita nyo po, meron po tayong Latin palindrome o tinatawag na Sator Square. Ito ay ang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Itong Sator Square na to ay meron po itong lihim na kapaliwanagan. May natatago po itong lihim. Bawat isang katagang iyan, meron po yang kapaliwanagan. At yan po ay ating tatalakayin sa video na ito. Ito po ay ang, kung titingnan nyo po ay Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Lahat po ito lamang, itong square na ito ay Latin palindrome po ito na nag-exist po ito nung after ng crucifixion ni Yahshua o ni Jesus. Okay? Ngunit sa Latin palindrome na ito ng Sator Square nito ay tanging Arepo lamang po ang walang kapaliwanagan. Okay? Hindi po nila malaman o mahanap o ma-decode kung ano itong Arepo na ito. Okay? Ngunit atin po yung ihahayag dito sa video na ito. Atin po yung tatalakayin. Ngayon, ang ibig sabihin po ng bawat isa na yan, itong Sator, dito po muna tayo. Itong Sator po ay nangangahulugan po ito kung isasalin sa wikang Tagalog. Ito ay nagtatahi, pinagtatagpi-tagpi, pinagdudugtong, nagtatanim, nagpupunla, nag-aani o yung nag-harvest. Ito po yung mga katagang lihim niya kung isasalin sa wikang Tagalog, ang Sator. Pero ang mas malapit po na kapaliwanagan dito ay yung nagtatahi at nagtatanim o yung sinasabing farmer. Okay? Yung Tenet po, nangangahulugan po ang Tenet bilang humahawak, pumapagitna, kumakatawan. Yan po ang kahulugan ng Tenet kung isasalin sa wikang Tagalog. Okay po? Ang Opera po naman ay kapaliwanagan bilang obra, kumikilos, gumagawa. Yun po ang opera. At ang Rotas po, ito po yung nagsisilbing kung kapaliwanagan sa Tagalog ay gumugulong, umiikot, nagpapaikot, or gulong. O yung sinasabing wheel, gulong. Okay? Ito po yung Rotas. Yan po yung kapaliwanagan niya. Ngayon, ang Arepo po, kahit saan po hanapin sa Latin, ay wala pong kung ano yung Arepo na yan. Ngayon, pinaliwanag, marami pong mga eksperto sa mundo na nagpaliwanag na ito daw po ay pangalan ng Sator, yung Arepo. So, atin po yung isa-isahin sa video na ito. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng Tenet? Napansin nyo po yung Tenet, siya yung nasa gitna. Okay? At sa Sator palindrome o sinasabing Sator Square, nag-iisa lamang po ang letter N. Okay? Ano ba yung Tenet na yan? Bakit siya
siya yung nasa gitna na yan. Ano ba yan, tenet? May nagsasabi po kasi na nagpapaliwanag na ito daw po ay axis ng mundo, yung tenet. Ngunit atin pong ipapaliwanag ang tunay na kahulugan ng tenet na yan. Mag-focus po muna tayo dito sa tenet. Kasi siya po yung nasa gitna eh. Kaya dyan po muna tayo mag-focus. Ito po yung, kung isasalin sa wikang English, yung Latin phrase. Ito ay ang arepo. Tinatawag nilang the name arepo. Pangalan na sinali nila kasi hindi nila malaman kung ano tong arepo na to eh. Hindi nila ma-decode kung ano yung arepo, kaya sinuggest nila na baka ito daw po ay pangalan. Okay? Arepo, Sator, Tenet, Rotas, Opera, o yung tinatawag na arepo, the sower. Kita nyo po, sower, nagtatahi, pinagtatagpi-tagpi, or farmer or sower. Nakikita nyo po, farmer. So ito po yung malapit na kahulugan kung sa wikang English, farmer or sower, ang sator. Ngayon, yung tenet, nakikita nyo po, tenet, holds, humahawak, holds. The wheels or wheel, rotas, yung wheel po, rotas, gulong. And work, opera, work po, nagtatrabaho, kumikilos, opera. Kaya po yung mga eksperto ay isinalin ito bilang arepo, the farmer or sower holds the wheel and work, or holds the wheel, work. Yun po yung bilang kapaliwanagan nila. Ngunit atin pong ipapaliwanag ang tunay na kapaliwanagan nitong sator square na ito. Ito po kasi, bago matapos yung crucifixion ni Yeshua o ni Jesus, ginamit po yung sator square ng mga lihim o mga nagtatagong mga Kristiyano, o yung mga sumasampalataya o the follower of Jesus o Yeshua. Ginamit po nila yung sator square bilang paternoster, o sinasabing unang verse kung sa Latin praise o sa Latin prayer, unang verse ng Ama namin. At nilagay nila yung dalawang alpha bilang represent as the Alpha and Omega, the beginning and the end. Okay po? Nilagay po nila yan eh, yung paternoster. Ngunit wala pa po si Yeshua, nandyan na po yung Sator. Okay po? Wala pa po si Yeshua o si Jesus, na andoon na po yung Sator. Nagamit lamang po ito ng mga lihim ng mga Kristiyano. Alam niyo po kung sino po ang mga lihim na unang Kristiyano? Ang una pong lihim ng Kristiyano ay mga Romano. Sila po ang kauna-unahang follower ni Jesus. Okay? Magsaliksik po kayo, sila po ang kauna-unahan. Saan po nagmula ito? Sila ay ang mga mismong sundalo. Okay? O the soldier of Roma. Sila ang kauna-unahang Kristiyano. Nagtatago sila at ginamit nila ito bilang isang code, ang paternoster. Ngunit meron po itong deep meaning o meron itong malalim na kahulugan. Ipapaliwanag po natin yan isa-isa kung ano ang tunay na kahulugan ng sator square. Ngayon, kung tinanggal natin yung ibang letter, mapapansin nyo po, laging nandoon sa gitna yung N. Tenet, te, 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 te. Laging nasa gitna itong N na to. Ano ba yung N na yan? Ano ba yan? Ano bang represent na yan? Ipapaliwanag natin yan, ha? Ipapaliwanag. Yung tenet po, mapapansin nyo po yan, tenet bilang cross. Okay? Siya yung cross. Ito rin po ang nagsisilbing sign o the sign ng mga Kristiyano noong unang panahon. Okay? Yung tenet po ay ang cross. Ngayon, yung N na yan ang pumapagitna. Nasa gitna siya eh, yung N na yan eh.
At yung N na yan, ang ating tutuklasin. Kung ano yung N na yan na nasa gitna ng tenet at nasa gitna ng Sator Square. Kung napapansin nyo po, ito po yung rotas. Okay? Ito po yung rotas. At yung tenet po ay sumisimbolo bilang humahati dito sa gitna. Ano pong ibig sabihin ng tenet? Ang tenet po is to hold or hold, humahawak, gumigitna. Ibig sabihin, kung meron kayong gulong dyan ng mga sasakyan o gulong man lang ng bike ninyo, tingnan nyo po, di ba meron pong humahawak sa gitna? Di ba po? Yung gitna na yun po yung N. Yan po, bilang gumigitna. Kung mapapansin nyo po, siya po yung nasa gitna. Ito po yung tenet. Yung N po, siya po yung gumigitna. Siya yung humahawak doon sa wheel. At yan ay malapit sa ating Diyos anak na si Yahshua o si Jesus. Yang N na yan. Ngayon, yung N po na nasa gitna na yan, ito po ay kumakatawan bilang sa Sun God. Nung unang panahon po kasi, yung mga ancient civilization, mataas po ang pagpupugay nila at adoration doon sa araw. Okay? Sa Sun God. O tinatawag nilang hindi nakikitang Diyos, yung sun o yung araw. Ganon po sila ka-adoration. Nagkalat po yan even the Egypt, sa Israel at sa kahit saan mang lugar na andun po yung araw bilang adoration nila, pagbibigay pugay doon sa araw bilang siya yung nagsisilbing liwanag ng buong mundo, nagbibigay buhay sa mga halaman, sa mga tanim, sa mga puno at sa mga iba pang mga nabubuhay dito sa mundo. Yan po yung kumakatawan at siya yung N, yung N na yan na nasa gitna ng tenet at nasa gitna din ng Sator Square. Ayan po. Ito po yung rotas. Okay? Ito po yung kapaliwanagan ng rotas. Ipapaliwanag po natin yan sa dulo. Kung ano yung rotas na yan. Ito po yung tenet. 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 Ito po yun. Yan po ay kumakatawan bilang araw. Okay? Ngayon, bakit yan naging araw? Ipapaliwanag natin yan isa-isa. Yung N, gaya ng sinabi ko, siya yung Sun God. Nung unang panahon po, ang mga tao ay mataas po ang kanilang pagpupugay o adoration sa araw bilang Sun God. Okay? The giver of the light. Okay? Sun God. Kaya po napapansin nyo po, sa mga imahe po ni Jesus Christ, kahit yung Christ po, hindi po pangalan ng Christ Christ, Christi, Christus, Christais ay kumakatawan po bilang the anointed one. Okay? Hindi po pangalan ng Christ. The anointed one. Even the Jesus po is came na lang po ito bilang naisali na po ito. Ang tama po dyan is Yahshua. Okay? Yahshua. Ngayon, napapansin nyo po sa mga nagkalat na imahe ni Jesus, may napapansin po kayo na nasa likod ng ulo niya, yung ulo niya. Napapansin nyo po ito? Yan yung may cross na yan. Yan po yung kumakatawan as the tenet. Bilang si Jesus ay sumisimbolo sa Sun God. Okay? Yang cross na yan, ito po yan. Yang tenet. So, lalaliman po natin ang kapaliwanagan upang lubusan nyo pong maintindihan yung Sator Square. Yung tenet po ay sumisimbolo po sa center of the zodiac sign. Center of the zodiac sign po. Okay? Hindi po siya axis ng mundo. Kung may nagsasabi po sa inyo yan, mali po iyon. Wala pong ganon. Ang center of the zodiac sign po ay ang tenet. Okay?
Ayan po, kung mapapansin nyo po, ito po yung tenet. Bilang kumakatawan, to hold the wheel. Sinong humuhold ng wheel? The sun god o yung araw. Ito yung kumakatawan as tenet. At ito yung N, represent as the sun god. Okay? Ngayon po, dahil nahati po sa apat yan, hinati po ng tenet napapansin nyo po sa Sator, diba hinati niya sa apat. Yung apat na po yun ay kumakatawan po. Meron po tayong sa mundo natin ay meron po tayong winter, spring, summer, and fall. Apat po yan. Okay? Yan po ang kapaliwanagan dyan. Ito po yung tenet. Yan po, hindi po yan ang axis ng mundo. Ito po ay kumakatawan bilang sa center of the zodiac sign. Ngayon, kaya po napapansin nyo, meron po tayong 12 months of the year. Meron tayong Enero hanggang Disyembre. Okay, napapansin nyo po yan, 12 po yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, pero pag ganun po ang ikot. Yan. Okay, yung mundo po, na andito po yun. Umiikot po yung mundo natin. At bawat ikot po yan, alam po yan ng mga ancient people. Tumitingin po sila sa bituin bilang kanilang gabay. Okay? Ito pong nasa gitna na ito po ay kumakatawan as the equinox. Okay? Ipapaliwanag natin yan sa dulo bakit yan equinox. Itong bawat green na bilog na ito ay represent po ito as the month. Okay, meron pong may mga month of the Sagittarius, month of Capricorn. Kaya po napapansin nyo po, mayroon po kayong birth month. Okay? Represent po as a 12 months of the year. Ito po yung tenet. Kita nyo po, ibig sabihin po ng tenet is to hold. Humahawak, gumigitna, pumapagitna. Hold. Tenet, ito po yun. Hindi po iikot ang bilog kung wala pong gumigitna. Okay? Hindi po yan iikot. Ito po yun. Ito yung sinasabing the N or Sun God. Yun po ang kapaliwanagan ko. Kaya po kung napapansin nyo po sa likod na nakaputong sa kay Jesus Christ o ni Yahshua, na andun po yan. Yung ito, bilang si Yahshua ay kumakatawan sa center or the sun god. Okay po. Ito po yung opera. Dito po dumadaan yung ating mundo. Ibig sabihin po ng opera, trabaho, kumikilos. Siya po yung opera. Bawat pag-ikot po ng mundo na yan, meron po yung bilang ng taon. Okay? May bilang po yan. Hanapin nyo na lang po, isearch nyo na lang po, pero may bilang po yan. Ito po yung opera. Diyan po ang kapaliwanagan ng opera. Work. Nagtatrabaho yung ating mundo, umiikot. Okay? Ito po yung rotas na sinasabi ko. Ito yung kabuuhan niya. Yung wheel ay ang rotas. Ito po yun. Yung buong zodiac sign. Sila po yung rotas. Okay po? At yung Sator, yung sinasabing sower or farmer. Okay? Sower, pinagtatahi, pinagtatagpi-tagpi po nila yung panahon at oras. Ito po yun. Sila po yung nagtatagpi, pinagdudugtong bilang nagtatahi. Ngayon, may napansin po kayo dito. Farmer. Bakit farmer? Anong tinatanim nito? Nagtatanim ba yan ng puno, halaman, gulay, prutas? Bakit farmer? Dahil po, kaya po, farmer siya, ang tinatanim po niyan ng Sator na ito ay kayo po, tayo po ang tinatanim nila.
Okay? Hindi po sila nagtatanim ng halaman. Tayo ang tinatanim at tayo din po ang inaani. Napansin nyo po, sa inyong kapanganakan, meron po kayong birth month. May birth year kayo. Okay? Sa birth month kayo, meron kayong kung anong zodiac sign mo. Okay? Kung anong year ng zodiac sign mo rin. Okay? Magkaiba po ang month ng zodiac sign mo at ang year. Yun po yan. Sila po yung natawag na farmer. At lahat po tayo dito itinanim. Itinanim ka sa mundong ito at aanihin ka din. Okay? Darating din ang panahon na ang espiritu natin ay aanihin. Iiwanan po natin yung ating katawang lupa. Okay? Ngayon, bilang isang prutas, kung ikaw ay ilalagay sa prutas, kayo po ang magdedesisyon ng kapalaran ninyo. Kung kayo po ay matamis at hitik na prutas o maasim or hindi kaaya-ayang prutas bago anihin. Alam niyo pong ibig kong sabihin, di ba? Maging mabuti ka sa iyong kapwa, matulungin, maunawain. Hanggang dumating ang araw na ikaw ay aanihin. Okay? Hindi po forever ang buhay. Lahat po tayo, darating ang araw ay lilisanin ang mundong ito. Kaya dumating ka, itinanim ka nila at aanihin ka din nila. Okay? Yan po ang tinatawag na Sator. Yun po ang kapaliwanagan. Hindi po paliwanag ito ng ibang mga eksperto, pero naipaliwanag po ito ng aking guro. Okay? Yan po ang kapaliwanagan dyan. Ngayon, mapapansin nyo po, kahit saan po kayo saliksik, may nagkalat pong mga ganito. At ganito po, nagkalat po ito. Hindi lamang po sa Roma, marami din pong mga lugar kung saan nag-boom o lumaganap yung Christianism. Nagkalat po ito. Ngayon, anong simbolo nito? Bakit nagkalat yan ganyan? Ito po automatic to tenet to eh. Ngayon, bakit may tangkay na ganyan? Okay? Ito po kasi, dito man tayo sa araw. Ito po ay araw. Ngayon, napapansin nyo po bakit may hati. Ito po ay kumakatawan bilang equinox. Ano yung equinox? Equal na hati ng dilim at ng liwanag. Kahit saan nyo pong hanapin ang equinox po ay equal po siya. Sakto ang sukat ng dilim at sakto po ang sukat ng liwanag. Ito po ay bilang adoration nila, bilang sa sun god sa araw. Ito po ay araw. Ang hati po ay kumakatawan bilang equinox o yung liwanag ng araw sa mundo. Saktong hati po yan. Okay? Ngayon, ito pong sign na ito, na may tangkay na yung cross na yan, ito po ay kumakatawan bilang sa age o tinatawag na eon. Okay? O tinatawag na Alpha and Omega. Itong tangkay na ito. Ito po ay kumakatawan sa Alpha at Omega ng Sator. At doon po papasok yung ating patinig. Ang patinig ng baybayin. Panoorin nyo po yung episode 43 para po inyo pong maunawaan ang ibig kong sabihin. Ngayon, napapansin nyo po, ito po yung ating patinig. Pwedeng A-I-U, pwedeng A-E-O. Okay po? Yung sign na ganito, napapansin nyo po, A-E-O. Hindi po kasama yung N. Yung N po bilang kumakatawan o the center sun god. Okay? Ayan po, A-E-O. A-E-O. A, E, at O. Okay? Tatlo lamang po ang karakter ng ating patinig. Ito po ang dahilan kung bakit nila binura ang ating patinig. Balikan nyo po yung previous episode na 43 po para po maunawaan nyo po. Ayan po, A, E, O. Ito po yan, A, E, O. Yan po yon bilang Alpha at Omega. Alpha at Omega po yan. Okay? Yan po ang kapaliwanagan yan.
Ngayon po, napapansin nyo po, may nagkalat po ng mga image na ganito. Yung gumawa po nito ay malalim po ang kaalaman sa Sator Square. Ngunit hindi po niya hinayag. Okay? Hindi niya inihayag kung ano yan. Hindi niya hinayag yan eh. Yan o, nandyan yung pangalan ng ating Diyos Ama o yung letra. Ito ay ang Yad, hindi po Yod. Ang Yod po ay late na po yun. Late translation na po yun. Ang original po na nanggaling sa Paleo Hebrew ay Yad He Uwa He. Yad He Uwa He. Okay? Yan po yan. Ngayon, napapansin nyo po ito. Kaya po sinabi ko sa umpisa pa lang, I am the beginning and I am the judgment. Ito po yung sinasabing Yahweh o yung selyo ng ating Diyos Ama. Magkaiba po ang Yahuwah at ang Yahweh. Ang Yahuwah po ay vocales ng ating Diyos Ama at ang Yahweh po ay ang selyo. Ito po yun. Napapansin nyo po, tinatamaan po lahat ng zodiac sign. Kita nyo po? Tinatamaan po lahat ng zodiac sign. Ito rin po ay nagre-represent sa 12 o tinatawag na 12 oras sa ating orasan. Meron tayong 12 oras sa orasan, meron tayong 12 months. Okay po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ganun din po yung bawat side nito. 12 po yan. Yun po ang kapaliwanagan dyan. Ito po yan. At itong bilog nito, ito po yung tinatawag na rotas. At itong nasa gitna na ito, dinrawing niya, lihim niyang dinrawing, pero ito po yung tinatawag na the zodiac sign. Okay? At yung bilog na nasa likod nito, ito, yung bilog nito, yan, yung bilog na yan. Ito po ay kumakantawan sa mga bituin at sa araw. Napansin niyo po, ang Sator po ay nasa gitna. Ang N ay nasa gitna. Kung sino man po ang gumawa nito, malalim po ang kaalaman sa Sator Square. Alam ko, occultist po ang mga gumawa nito eh. Yan po ang kapaliwanagan yan. Ngayon, napapansin nyo po, hindi po naipaliwanag yung arepo. Kung ano yung arepo na yan. Diba? Sa lahat ng Latin, wala pong arepo. Kaya ginawa nila, arepo daw po ay pangalan po ni Sator bilang arepo, the sower or the farmer. Ngayon, ano yung arepo na yan? Ang arepo na yan po ay kumakatawan bilang oras, time. Sabi ko, I am the Alpha and I am the Omega. I am the beginning and the judgment. Okay? Ako ang simula at ako ang huli. Tayo ay nagmula kay Yah, magtatapos tayo kay Yah. Okay po? Yun po yung arepo. Ito lamang po ang nakakode sa Sator Square. Hindi po ito pangalan. Hindi po ito pangalan ng tao. Ito po ay nakakode sa Sator Square. Ang ibig po sabihin ng arepo is time. Ang basag naman po ng arepo o yung tinatawag na lihim na nakatago sa arepo ay tinatawag na alpha at omega. Alpha at omega po. Okay? Paano yung naging alpha at omega? Ito po ay kumakatawan bilang alpha rex et potenti omega. Okay? Alpha rex et potenti omega. Lahat po tayo meron tayong alpha. At ang alpha natin ay ang Diyos Ama. Kahit po sa mga hayop, meron pong alpha animal. Okay? O yung kumakatawan o yung naghahari sa kanila. Kahit sa leon, meron po. Giraffe, meron po. Elepante, meron. Unggoy, meron pong alpha animal. Okay? Kahit gorilla, meron pong alpha animal. Okay? Bilang sa atin, sa tao, ang kumakatawan sa alpha natin ay ating Diyos Ama. I am the Alpha and I am the Omega. Alpha Rex et Potenti Omega. Haring Alpha at makapangyarihang Omega. Yun po ang ibig sabihin ng arepo. Hindi po siya pangalan. Okay po? At siya ay kumakatawan sa oras o tinatawag na eon. Okay? Siya yung oras. Siya yung time.
yung time mo na lumalang ka dito sa lupa at aalis ka sa lupa, at yung oras ng ating mga salinlahi hanggang sa pagdating ng end time po, iyon. Yun po ang kapaliwanagan ng Arepo. So sana po naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin na tunay na kapaliwanagan na lihim ng Sator Square. Okay po. Hanggang sa muli po, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at nagpapasalamat po ako sa ating mga minamahal na subscribers at sa mga taong nagtsatsaga makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Maraming salamat po.